So hindi nga po natin alam kung saan nanggaling ang mga usaping magtutuos ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao at ang current WBO Junior Welterweight Champion Shakur Stevenson. Pero ayon sa bagong WBA Welterweight Champion Teofimo Lopez, ay may mga naririnig daw siyang magtutuos si Pacquiao at Stevenson. Kaya naman sa naging interview nito kanina kay Ariel Helwani, ay sinabi nito na hindi naman daw ito masamang laban kasi bakbakan umano ito ng dalawang southpaw. Bukod dyan ay huwag umano natin kakalimutan na napakaganda ng pinakitang performance ni Pacquiao laban kay Mario Barrios, kung saan buo umano ang kanyang paniniwala na dapat ay si Pacquiao ang tinanghal na panalo doon. Kaya Manny Pacquiao versus Ryan Garcia daw dapat ang nagtuos noong Pebrero at hindi Barrios versus Garcia. Ganun pa man ay hindi naman sinabi ni Lopez kung sino ang mananalo pag nagtuos si Pacquiao at Stevenson. Pero isang matinding technical fight umano ito. Subalit may natitira pa daw na sapat na gasolina si Pacquiao upang bigyan ng magandang laban at pahirapan si Stevenson sa kabila ng edad nitong 47 years old. Pero sa bandang huli ay nilinaw pa din ni Lopez na yan ay kung totoo ang bali-balitang magtutuos ang dalawa. Pacquiao is he still has enough in his tank to give a tough fight if that's the case, if they ever meet in the ring, and if that is true, the rumors of Shakur and Manny Pacquiao. Pero sa palagay ko naman ay malabo nang magtuos si Pacquiao at Stevenson. Sa ngayon ay hindi pa natin alam kung sino ang makakatapat ng ating pambansang kamao sa November 20 matapos madulas ng kanyang asawa na si Jinky sa isang video at nasabing may laban si Pacquiao sa November 20 at napumirma na ito ng kontrata. Kaya abangan na lang po natin ang kanilang official announcement. Sa kabilang banda naman mga idol ay sa naging interview nga po ng The Ring Magazine kanina sa ating pambato na si former WBC Featherweight Champion Mark Magnifico Magsayo para sa kanyang nalalapit na laban kontra sa undefeated contender Andres Cortez, ay sinabi ni Magsayo na makakaasa daw tayo ng isang napakagandang laban sa pagitan nilang dalawa. Giit ni Magsayo na alam niya umanong sinabi ni Cortez na isa siyang delikadong boksingero. Kaya naman bumanat din si Magsayo na delikado din naman umano siyang fighter at hindi daw ito alam ni Cortez. Pero wala umanong problema doon kasi mas maganda daw na walang ideya si Cortez kung gaano siya kadelikadong kalaban. Kaya ang banta ni Magsayo ay makakatikim na daw talaga ng isang talo si Cortez at mababaklas na ang napakalinis nitong undefeated record sa gabi ng kanilang bakbakan sa September 12 sa undercard ng Ryan Garcia versus Conor Benn. Samantala, kinumpirma na nga po ng Philippine Boxing National Team na hindi na talaga makakasama ang ating pambato na si Yumir Marshall sa nalalapit na Asian Games. Alanganin po kasi talaga ang schedule dahil nakatakdang lumaban si Marshall sa professional boxing sa September 19 sa Amerika, kung saan dedepensahan niya ang kanyang WBC International Middleweight belt laban sa knockout artist ng Mexico na si Omar Ulysses Huerta. At ang araw ng laban ni Marshall ay ang saktong araw din ng pagbubukas ng Asian Games sa Japan. Ayon sa Spin ay gusto pa daw humabol ni Marshall dahil September 23 pa naman daw ang simula ng boxing event sa Asian Games. Kaya kung sakaling maging madali lang umano ang laban para kay Marshall, ay agad itong lilipad papuntang Japan upang sumabak sa Asian Games. Pero ayon sa Spin ay hindi daw ito magandang ideya, kaya hindi na nila pinayagan. Bukod dyan ay may record ang katunggali ni Marshall na 15 wins with 30 knockouts at isang talo lamang. Kaya sa palagay umano nila ay hindi ito magiging madaling laban para kay Marshall. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.